Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder channel. At sa lesson natin ngayon, gagawa tayo ng isang real-time chat app gamit ang WebSocket API kung saan magkakaroon tayo ng capability na mag-send ng data from one user to another na hindi na kailangan i-refresh yung page. So, real-time nga siya. So, example nitong app na to ay mag-set tayo ng username. So, meron tayong Pinoy Free Coder and Malik na username. At magsasend lang si Pinoy Free Coder ng message at matatanggap ni Malik na user. Pero hindi niya na kailangan, kasi niyo, hindi niya na ni-refresh yung page. Real time niya nakuha yung message at pwede din tayo mag-reply. Okay? So kung interesado kayong matuto kung paano ito gawin ay simulan na natin yung lesson. Okay, so bago tayo magsimula guys, ano ba yung WebSocket API o yung WebSockets? So the WebSocket API make it possible to open a two-way interactive communication session between the user's browsers and the server. With this API, you can send messages to a server and receive responses without having to pull or to poll the server for a reply. So comparing ito with the HTTP, so ito yung isang example, So yung ating HTTP connection ay, kung mapapansin nyo ay from client, magsisend siya ng request sa server, tapos yung server magsisend ng response sa client. Then connection terminated na yun. So yun yung pinaka structure ng HTTP. Pero sa WebSockets guys ay yung client magre-request ng request sa server, tapos mag-handshake lang, then open na yung WebSocket, hindi na yun mapuputol. Continuous yung communication. So ilang mga notes na kailangan yung tandaan kasi dito sa the WebSocket interface is stable and has good browser and server support. However, it doesn't support back pressure. So ano yung back pressure? Yung back pressure guys ay yung build up ng data messages within a stream. So parang yung buffering niya to, So walang tinatawag na buffering sa WebSocket, Kung nag-send kayo at sakaling na-trap doon yung message ay nandun lang magbi-build up yun doon sa inyong memory. So yun nga sabi, as a result, when messages arrive faster than the application can process, then it will either fill up the device's memory by buffering those messages, become unresponsive due to 100% CPU usage or both. So yun lang yung disadvantage ng WebSocket, Kasi lagi siyang naka-open. Sabi nga rito sa ating illustration, hindi siya napuputol compare with HTTP. Capable siya sa real-time data na hindi na natin kailangan i-refresh yung page kasi open communication siya. Pero meron din siya mga downside. So keep in mind guys kung gagamitin niyo itong WebSocket API. Okay, so punta na tayo sa coding. Okay, so fast forward tayo guys ay nag-open lang ako ng folder sa loob ng VS Code. So yung VS Code is Visual Studio Code. At inopen ko na yung ating folder. Ang pangalan ng aking folder ay web server. So meron akong mga ilang extension na ginagamit which is yung live server. So kung wala pa kayong extension na ganyan ay nare-recommend ko na install nyo. Okay? So balik tayo dito sa ating web server. So dapat meron din kayo naka-install na Node.js which is ako ay meron akong version 20 na naka-install sa akin. So yung aking NPM meron ding 10.9 na version. So as of this video, yan yung mga version ng ating Node saka NPM. So kung hindi nyo pa lang guys kung ano yung Node saka NPM, meron akong separate na lesson about dyan at i-install nyo muna bago nyo subukan tong ating gagawing lesson. Okay, so kailangan ko lang guys mag-run ng npm init tapos -y para lahat ay i-yes nyo na. Okay, so meron na tayong package.json dito. So meron akong mga ilang babaguhin which is yung main. Babaguhin natin to na server.js. At itong ating test, papalitan natin siya ng start. At ang gagawin natin guys ay node server.js. So para pag meron kayong npm run start ay i-run niya yung server.js natin which is wala pa naman siya. So gagawa ko rito guys ng server.js. Okay, so ito yung ating file. Pero meron ako mga ilang i-install na packages, So kailangan natin i-install yung npm express.
So meron din akong hiwalay na Chaturbot sa Express at kailangan natin i-install yung WS which is WebSocket. Okay, so dapat lalabas siya doon sa ating dependencies. So yan yung mga version guys as of this recording ng ating video. Okay, so punta na tayo dun sa server. So yung ating server, kailangan lang natin gumawa ng isang Express server equals to require Express. Okay. Tapos, kailangan natin instantiate yung ating WebSocket equals require WS. So basically, tinawag lang natin yung mga install nating mga library from Node.js. Tapos, instantiate natin yung app which is equals to express function. And then, constant server equals to require HTTP .create server tapos yung ating app. Okay, tapos constant WS o WebSocket. WSS na lang para WebSocket server equals new WebSocket server tapos ira-run natin yung ating o isusupply natin yung ating server. Okay, so WSS.on connection. So ibig sabihin pag may nag-connect dun sa ating server, pasa lang natin yung ating i-call lang natin yung ating WS. So pagka may connection guys, meron na tayong access dun sa ating WebSocket. Okay. So magko-console log lang ako dito .console log new client connected. Okay. So gagawin natin on close naman. So i-arrow function ko na siya rito. Console log naman tayo ng client disconnected. Okay. Tapos, gagawa tayo guys ng server.listen. I-run ko siya sa port 8080 o 8000 na lang. Okay. Port 8000. Tapos, magko-console log lang tayo ng server is listening on port 8000. Okay, so yun yung ating simpleng WebSocket server. So, try na natin siyang i-run. npm run start. Okay, so server is listening on port 8000. So, okay. So, ito na yung server natin. So, gagawin naman natin guys ay gagawa tayo ng ating client side. Okay, so para sa ating client side ay gagawa lang ako ng index.html. Okay, then gagawa lang ako ng emmet abbreviation guys So, exclamation, tapos tab. Tapos papangalanan ko tong web socket chat. Okay? Tapos gagawa ko dito ng script. At gagawa tayo ng instantiation ng WebSocket. So, equals to WebSocket. Yan. So, kagandahan yan ay hindi na natin siya kailangan install kasi naka-built-in na yan sa websites. So, localhost, ilalagay lang natin dito yung URL ng ating server which is sabi ko nga dito ay nagra-run sa port 8. Localhost port 8000. Okay, so dito na papasok guys yung ating live server na extension. So, i-minimize lang natin to pati ito. So, right-click, tapos open with live server. Okay, so lumabas na siya, pero walang lumabas na dito. Dapat na client is connected. So, idadak ko lang siya dito. Yan. So, open natin yung console. Dock lang natin sa bottom. Kailangan ng new. Okay, so kailangan ng new. So, dito sa ating client, yan, equals to new WebSocket. Okay, so yan, lumabas na yung new client is connected. Okay, so mag-open ako isang Google Chrome at i-open ko din tong ating index.html.
Ayun, so new client connected. So, dalawa na yun naka-connect dun sa ating server. So, ganun yung nagwo-work yung ating WebSocket. Okay, so ituloy na natin guys, no? Ah, sunod natin gagawin ay dapat si client magse-send ng message dun sa ating server. So, paano ba natin gagawin yun? So, ang gagawin natin guys ay kailangan natin gumawa ng konting HTML dito, no? Sa taas. Okay, so dito yung ating script. Dito naman yung ating HTML. Okay, so yung unang muna natin gagawin guys ay kailangan natin ng form. Okay, yung form natin, method na lang natin post. At lalagyan natin siya ng ID na username form. Kasi kailangan natin kunin yung username ng ating user. Then label for username. Tapos enter your username. Okay, then isang input, text. So ito ay magiging user. So ID lang ang kailangan natin kasi JavaScript yung ating gagamitin. So username input. Bigyan natin ng konting placeholder, no? Username. Alt Z para bumaba no, yung ating kakapiranggot na code. Tapos kailangan natin ng button. So type submit. Set username. Okay, so yan yung ating username. Yan, okay. So yan yung username natin. Then kailangan natin ng isa pang form. So ito user na HTML user form. Tapos ito HTML user message. Okay, so isa pang form ulit. Method post. Tapos ito naman ay magkakaroon ng ID ng chat form. Okay. Tapos another input. Hindi natin kailangan ng name. Message input. Placeholder, lagyan natin. Type a message. Yeah, that. Tapos copy ko na lang itong button na to ha. Tapos ito ay lalagyan natin ng send. Okay, so dalawang form natin. Pero ang gagawin natin guys ay pag nakaset ka na ng username, tatago na natin yung username na field. Tapos ipapakita lang natin yung message field. No? So dito natin gagawin yan sa script. Okay, so dito sa baba ay maglalagay na ako dito ng user form submission o username form submission. Okay. Tapos document lang tayo na document get element by ID. So yung ating element ay username form. Add event listener. Pag nag-submit yung form, ang gagawin natin guys ay kunin lang natin yung event. Tapos event. Cancel lang natin yung default. No? Ayaw natin lang magre-refresh yung page. Constant. Username input is equal to document. Pwede nyo gamitin guys yung query ID, no? O yung yung query selector, pero i-old school lang natin. Get element by ID, username, input. Okay, so kaya hindi ko siya kino-close kasi meron akong prettier guys na extension, no? Wala lang, sideline. Ano lang, side comment lang. That value. Kaya kung yan ay empty, ay pwede tayong maglagay ng anonymous, no? Kasi yung ilang mga chat app may ganun eh.
Yung kung ayaw nilang magpakilala. Okay, so username input dot value equals to empty. Kasi pag nag-empty na siya, pag nakapag-submit na siya, i-set natin as empty naman yung value, no? Okay, so gagawin natin, i-hide natin yung username form and show the chat form. Okay. So document that get element by ID, username form that style that display equals to. Tapos ito yung ating document that get element by ID, yung ating chat form. Ito, no, yung ating chat form, nalagyan natin ng style, display, ano na lang, no, flex. Okay. Okay, so dapat ito initially ay naka-hide muna, no? So, ang gagawin na lang natin ay magse-set tayo dito ng, siguro lagyan na lang natin guys ng ano, gagawa na tayo ng separate na style sheet which is style.css. So, style.css. Yeah. Tapos yung ating chat form, ito. Yung ating chat form, lagyan natin siya ng display ngayon. Yan, so wala ano. Okay, ngayon pag set natin dito ng, ayan, ng username set, mawawala siya tapos lalabas lang yung ating chat box. Okay, so wala pang style yan guys, no? Mamaya natin i-style yan dito. Okay, so sumunod naman pag-send ng message. Okay, so dito tayo naman sa baba, no? So, chat form submission. Okay, so another document that get element by ID. Tapos, ngayon naman chat form, no? Tapos that add event listener submit. So, ganun ulit, ano? Kung kailangan natin i-cancel yung event, no? Yung default ng event. Prevent default. Tapos, constant message input equals to document that get element by ID message input. So, message equals message input dot value. Yeah, tapos prepend lang natin yung username saka yung ipe-prepend natin username doon sa message. Okay. So, constant message with username. So, double backticks, no? Para pwede nating gamitin yung variable sa loob ng isang string. So, username tapos message. Okay? Tapos, ws.send. Okay. May message natin ngayon yung message with username. Okay. Tapos, i-clear natin yung message input natin. Okay. So, sa ngayon, pag nire-refresh natin o sinesave ko, nagre-refresh yung ating live server. No? So, kaya nawawala yung user name na nilalagay ko doon. Okay. So, ito wala pang mangyayari dito, no? Kasi pag naglagay tayo dito ng message, wala pang mangyayari doon sa server natin kasi hindi pa niya alam kung ano yung gagawin niya doon sa message niya. So, yun yung next natin. Okay. So, dito sa ating server.js, kailangan natin saluhin yung message. So dito ko na lang siya ilalagay yan. So, ws.on message. So, magkakaroon tayo ng access sa isang message object. Ano? Okay, so constant text message is equal to message that
to string natin guys, no? Kasi yung isi-send natin dito is a buffer, no? Buffer array 'to. So, kailangan pala natin siyang specify. So, binary type equals to array buffer, no? Okay, kasi sa ah, WebSocket guys, yung mga data na sinesend niya is either naka-blob or naka-data bits. So, kailangan natin siyang i-convert sa ah, array buffer, ano? Yan. So, dito lang natin siya ilalagay. Okay. So, dito, pwede na natin siyang saluhin. Okay. So, yung string na yon ay meron lang siyang encoding na UTF -8, no? Tapos, i-console lang natin, no? Console log receive kung ma-i-spell ko ng tama, no? So, meron akong extension ng spell checker. Text message. Okay. So, dapat for each client, so clients, for each clients, so client na lang siya, no? Kailangan nating i-send yung mga message na yun sa each client, no? So, dapat matatanggap lahat ng nakakonect na sa server, matatanggap tong message na to. Okay, so kung ang ready state nga ay websocket.open, kasi hindi na natin kailangan i-send yan sa mga naka-close, no? I-send natin ngayon sa lahat ng client yung text message. Okay, so tinano ko na, no? Sinave ko ulit at nag-refresh na naman itong ating VS Code. Okay, ay yung ating browser. So, Pinoy Free Coder. So, dapat pag nag-send ako dito ng testing message, send, walang mangyayari kasi kailangan natin itong i-restart, no? So, take note guys kasi wala tayong in-install na NodeMon, no? Yung node monitoring. Every time na i-change natin itong server.js, kailangan natin siya i-restart, no? Para ma-refresh yung code. So, yung kanina, wala pa yung on messaging script dyan. So, refresh lang natin. Testing message. Ayun, receive. Pinoy Free Coder tapos testing message. Okay, so nare-receive na ng ating server yung message ni client, no? Okay, so in the background guys ay pagka-receive niya ng message, no, sa galing sa kahit anong client, isi-send naman niya yun sa lahat ng client na naka-open, which is kanina nga nag-open tayo ng Google Chrome, no? So yun, marireceive din niya yung sinend ni Pinoy Free Coder na user, no, which is ito. Okay, so ang next naman natin guys ay i-display naman natin, no, sa mga dito, no, i-display natin yung message na yun. So dito tayo sa client side. Okay, so kailangan natin display dito sa ating message, no. So dito na lang natin siya ilalagay sa gitna. So dito yung chat messages display. Yan. So gagawa ko dito ng UL at lalagyan ko siya ng ID na messages. Okay, so mag-a-append tayo dito ng mga LI. Okay. So dito sa baba, tapos ang on open, maglalagay naman tayo dito guys ng on message. So pag naka-receive ng message si client, i-display natin, you know. Okay, so constant message list is equal to document dot get element by ID. So messages. Tapos create naman tayo ng new message document dot create element. So, create natin element ay li. Okay, so magawa tayo dito ng let data, no, kasi calculated. Event data is instance. Kasi kailangan natin i-check guys yung data na matatanggap niya, no. So, yan ba ay array buffer? So, yan yung kaninang
dineclare natin dito, no? So, kung siya ay array buffer, doon natin siya i-display. Kasi sabi ko nga, yung default niyan, I think blob, no? Blob yung default na binary type ng WebSocket, no? So, pero may mga ilang library na hindi nyo na kailangan to intindihin, no? Katulad nung socket.io, no? May library si Node.js, no? Pero ano lang naman yan, binild on top of WebSocket API lang naman yun, no? Pero sa matotal, yun, ito din yun. Okay, so kailangan natin siyang i-decode. So text decoder. So ang kanyang coding ay UTF 8. Yung kanina dineclare natin sa server, no? Decode event.data. So may data na tayo. O else data.event.data. Okay, so kung hindi naman UTF yun, ipaprocess lang natin siya as normal. So, okay, so sa ngayon, puro text lang yung ating ipaprocess. Okay, so on message, so dito naman tayo, no? So, extract natin yung sender name and message, no? So, papansin nyo guys, sinesend natin siya na merong colon dito, no? Yung dalawang dot. So, kailangan natin siyang i-split. So, pag i-split sa JavaScript ay equals data.split. So, kunin lang natin yung kanina na pang-concatenate o yung pag-join ng text. No? Yan, so, ibig sabihin ng split ay yan yung separator pala. No? Tapos yung limit niya 2. Okay. Kasi lang naman yung ating ina-expect yung sender sa yung text. Okay, so lalagyan na natin siya sa mga variables na sender saka message. Okay. Tapos create na tayo ng message content element. Okay. So constant message text is equal to document that create element div. Tapos message text content, yung laman ng div na yun ay yung ating message. Tapos siguro lagyan na lang natin to, no? Kasi mamaya lalagyan din natin to ng styling. So maglalagay tayo ng class doon sa div na yun na message -text. Okay, so yung ating username label, no? Kasi gusto natin yung username nandun naka-display sa ilalim na. So, pero meron na, mamaya na yun sa styling, pero pe-prepare na natin. So, username label is equal to document.create element ulit. I-create naman tayo ng span. Okay. So, username.label text content ulit is equal to sender. Tapos maglalagay din tayo ng styling. So, class list add username. Okay. So, i-apply na natin, no? Apply styling based on sender. Okay, kasi ang gagawin natin guys, yung ating sender, maglalagay tayo ng class pag galing sa atin, maglalagay tayo ng self, no? Pero pag galing sa iba, maglalagay tayo ng class na from others, ano? Para ma-distinguish ng ating styling kung ano yung galing sa atin sa kaya anong galing dun sa mga sender o dun sa ibang mga users, no? So, if sender is equal to username, so galing sa atin, ano? So, new message that class list that add, maglalagay tayo ng message --, set. So, else, galing naman sa others, no? So, class list that message other. Okay. Okay, so i-append naman natin yung label sa yung message, no? Pagsasamahin na natin. So, append
username, label, and message text to the message item. Okay? So, new message that i-append child natin yung message text. Tapos sa ilalim nun, i-append ulit natin yung ating username o user label. Tapos i-append naman natin yung mga yan sa ating message list o dito sa ating div na to, no? Ito, yung messages. So, append the message item to the message list. Okay, so message list that append child new message. So, lahat yun ay i-append na natin doon. Tapos, gusto ko rin mag-auto scroll. So, kasi pag madami ng chat, kailangan pa natin i-scroll pataas o pababa. Pataas pala, no? Kasi nag-append lang siya. Para lang makita yung bago. So, kailangan natin siyang i-auto scroll sa taas. So, yung latest message natin ay message list that scroll to top o scroll top equals to message list that kung ano yung scroll height niya. Nung div na yun. Okay? Okay. So, sa tingin ko, okay na to, no? Okay, so i-try na natin, guys. So, Pinoy Free Coder testing message tayo. Okay, so may error, pero okay naman sa server. Pero dito na data on message line 43. On message line 43. Okay, so dapat data is equal to event.data. Okay, so ulit. Yung testing message. Oh, yun. Lumabas na, no? Testing message Pinoy Free Coder. Okay, so doon sa ating... So, may naka-open ako ditong Chrome. So, yeah, Malik set testing message send. Ayun, so lumabas na rin yan. Testing message Malik, tapos testing. So, yun, napaprocess na. So, okay na to, guys. No? Okay na yung ating application. So, ang problema na lang sa atin ay so, dapat, kung ako i-inspect natin, no, tabi ko muna itong Chrome, ha? Meron tayo dapat na div. O self. Okay, so self. So, okay, no? Meron na tayong class ng message din. Minimize ko nga muna ito natin. Terminal, ano? Okay, so ready na tayo mag-styling. So, balik tayo sa console. Baba lang natin to, tapos yung ating style, i-open lang natin. Okay, so una muna natin ay syempre, yung chat na yan, okay na yan. Kasi kailangan, by default, naka-hidden siya. Tapos kailangan natin siyang, kailangan natin maglagay ng reset o global reset. So, padding 0, tapos yung ating box sizing border box. Okay. Tapos yung ating body, display flex, flex direction, column, save, justify content, center, tapos yung align items natin, center. Yung height natin kung ano yung viewport, 100% viewport. Yung ating font family, Arial, Helvetica Sans. Background natin, medyo puti, no? So, ayan. Ayan. So, medyo niche. Ayan. So, nasa gitna na siya. Okay na yan. So, kailangan din natin ng
Kailangan natin i-wrap 'to 'no lahat. I-wrap natin siya sa isang div. Okay. Okay, so yung div na yan, papangalanan natin na chat container. Lalagyan natin siya ng class na chat container. Yan. So, style natin yung ating chat container. Maglagay na rin tayo guys ng H1 dito no, sa taas. Chat up. Okay? Tapos yung ating chat container, yung ating H1 muna, so maglagay lang ako ng margin top sa bottom na 1M, tapos 0 sa left and right. Okay, so that chat container, so yung width natin 400 pixels, max width 90%. Okay, tapos yung ating background color, gawin lang natin siyang puti. Yan, puti. Tapos lang natin siya ng border radius ng 8 pixel. Tapos yung kanyang, yan, para medyo pabilog siya. Tapos lagyan natin ng shadow, no? So, back shadow natin, 0 sa taas, 4 pixel. Shin depth niya 8 pixel. Tapos RGBA tayo. So, 0, 0, itim lang ha guys ha. Tapos opacity niya 0.1. Ayan. Okay. Tapos, pag mag-overflow siya, hidden na lang natin. Display flex. Tapos yung flex direction niya ay column. Okay? Tapos, yung ating, kung lang nagkakamali, itong user form natin, yun ang lalagyan natin ng padding. Okay, so, username form, lagyan natin siya ng padding na 20. Yan. Tapos yung kanyang text align ay center. Okay. Tapos, username form label, bold natin, font weight bold. Tapos yung color niya medyo grayish. So, 3 lang. Okay. Tapos yung ating username input. Kung di ako nagkakamali, username input. Ayan, username input. With 100%. Padding 10 pixel. Margin 10 pixel 0. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng border na 1 pixel solid. Tapos, medyo grayish. Yan. Okay. Lagyan natin ng konting border radius na 1 pixel. Para medyo rounded siya. Okay. So, sunod natin na username form. Button naman. Width natin 100% din. Padding 10 pixel. Tapos yung ating background color ay blue, no? So, 7B FF. Yan. Okay. Tapos yung kanyang color ay white. Tanggalin natin yung border niya, border none. Medyo gawin natin rounded, 4 pixels din. And then, ang cursor niya ay pointer. Okay. So, medyo maporma na yung ating ano. Lagyan na lang natin ng, so, kinapi ko lang, no? Pero lalagyan natin ng hover. Okay. So, yung hover natin, medyo magda-dark yung background pag pag nag-hover, magda-dark yung background. 5653. Yan. Okay. Okay. So, ang sunod naman natin yung ating chat form. No?
Ito yung chat form. So, lagyan ko lang ng comment guys, no, para di tayo malilito. So, ito yung chat user form na style. Tapos, sunod natin ay yung chat form. So, ito na pala yun, no? Chat form. Okay, so, yun yung itsura, no? So, gagawin natin guys ay yung chat form natin, display none. Pero pag naka-display siya, magkakaroon tayo ng border top 1 pixel, solid, tapos veggie brace. Yan. So, hindi masyadong kita pero mamaya, no, papakita natin yan. Tapos padding natin ay 10 pixel. Okay, so yun na, ano. Tapos yung ating background color, medyo offset white, no? F8, tapos F8. Yan. Yan. Okay. Tapos yung ating message input, ito na, message input. Lagyan lang natin siya ng padding 10 pixel. Tapos border niya 1 pixel, solid, saka gray. Yan. Tapos gawin natin siyang medyo pabilog. Border radius 4 pixel. Okay. So, sunod natin yung ating button. Chat form, button, padding 10 pixel, tapos tingnan natin. Medyo malapad siya. Lagyan natin ng konting margin left na para humiwalay. Tapos gawin natin siyang kulay green, ano. So, 28 A745. Okay. So, tanggalan natin ng border. Tapos ang kulay niya ay puti, white. Okay. Tapos, border radius niya 4 pixels din. Then, yung kanyang cursor pointer ay pointer. Okay. So, medyo lagyan natin siya ng hover, no? Copy, tapos paste. Property lang na hover. Tapos, yung background niya, ida-dark lang natin. Oh, yan. Okay na, no? Tapos yung ating width, dapat siya ay 100%. Pero, i-offset natin, ano, yung input, no, yung ibig sabihin. So, yung width niya, i-calculate natin siya na 100% minus 60 pixel. Yan. Para lang 100% pero may minus siya rito na konting 60 pixels, no, sa left side. Okay, so para medyo responsive siya. Pag every time na babaguhin natin yan, consistent yung laki ng o yung distansya ng button sa kanong input. Okay, so sunod naman natin ay yung ating messages, ano? So ito na yung messages. So chat messages. Okay, so tatargetin lang natin yung messages, no? Via ID, tapos yung list style niya ay none. So try natin maglagay ng testing message. Okay, so yun nandun siya, no? So yun yung border top natin na nilagay kanina. Okay. So max height natin mga 300 pixels. Overflow Y ay auto para mag-auto scroll siya. So padding 20 pixels, yan. Tapos yung background color natin medyo off-white ulit, ano. Yan. Tapos display flex natin. Tapos yung kanyang flex direction ay column. Okay, tapos yung gap natin ay
10. Okay. So, 10 pixels. Okay. So, sunod natin guys ay nag-a-append tayo ng sa every message text natin, nag-a-append tayo ng div tapos nilalagyan natin ng message text. Okay. So, yun ang sunod natin. No? So, message text, display flex, tapos yung direction niya ay column pa rin, tapos yung max width niya ay 70%. Okay, so gusto ko 'pag yung, medyo mahaba yung text niya 'no, yung chat niya, magbe-break word siya 'no. So yung word wrap niya or yung, wrap text niya ay break word. So every word ay magne-new line siya kung sakaling mag-o-overflow na. Okay, so dito naman tayo sa, message text bubble ano. Okay, so that message self kasi nag-a-append tayo ng message self para sa atin ano, so double dash pala yun. Background color, D1E7DD, yan, medyo grayish tapos align self, flex N kasi yung nanay niya ay naka-flex, okay. Tapos yung border natin ay or border radius natin ay 15 pixels sa taas, 15 pixels sa kanan, pero 0 doon sa, kaliwa 'no. Tapos 15 pixels sa kanan. So yun, ito yung mangyayari diyan, okey? So parang meron siyang arrow 'no, na papunta dito sa ating banda. Okey, so bakit siya hindi, merong konting gap dito 'no? So dapat hindi pala max width 'to, dapat max height pala 'to. Yan, okey. So yun. Tapos yung padding natin 10 pixels, tapos yung kanyang kulay ay, gray. Okey, so yun ano guys. Tapos yung message naman na galing sa iba o other, background color natin ay E9 ECEF, yan. So try ko munang mag-message ano, para makita natin. Okey. Tapos align cell, flex start, medyo dito tayo sa kaliwa, okey. Tapos border radius naman niya, 15 pixels, tapos 0 naman sa ayan, so dito sa may left side na 'no, lower left side 0 naman siya. Tapos padding pa rin natin ay 10 pixels, tapos yung ating kulay ay gray. Okey, ayun. Tapos yung ating username, okey kasi nag-a-append tayo ng class na username 'di ba? 'Pag eto, nag-add tayo ng class na username. So i-style lang natin siya. So yung font size niya paliitin lang natin 'no, 6M, font weight ay bold, tapos yung kulay niya ay 666. Okey, so yun. Tapos margin top medyo malayo dun sa text, tapos yung kanyang text align ay left. Okey. Okey. So yun na guys 'no, yun na yung ating, ah, chat. Okey, then re-reply natin si Malik 'no. Ayos lang. Okey, so yun. Okey, so nakita niyo nag-auto-scroll pababa 'no, kasi, meron tayong nilagay na auto-scroll dito. Okey. So ito 'no, yung message list scroll height 'no. Okey. So yun basic ano na 'no, basic chat app na lang naman siya guys 'no. So
makakapag, ah, makakapag-chat ka, okey, and then makakapag-reply din yung user. So, ano lang 'to 'no, two-way lang 'no, so dalawang user lang. Pero 'pag nag-open ulit ako ng panibagong, browser, 'yan tapos 'yan magiging tatlo na 'yan ano, 'yan. Okey, so 'yan si Jessica nag-message. So, parang ano siya group chat ano, kasi lahat naka-connect sa iisang server at lahat nakakapag-communicate na hindi na kailangan i-refresh yung page 'no, in real time siya. Okey, so nag-simulate ako ng konti 'no, medyo weird yung itsura nung ating chat ano. So, magkakaroon tayo ng konting adjustment sa message text ano. So, lalagyan lang natin siya ng min width na 100%. 'Yan, para medyo umano siya, umalign siya 'no, 'yan, okey na 'no. Okey, so yun, so some challenges guys kasi kung iniisip niyo kailangan niyong i-retrieve yung mga previous chat at kailangan niyo i-store yung mga chat. So, kung balak niyong gumamit ng, MySQL, meron naman akong tutorial na existing diyan ano sa ating, GitHub. Meron tayong ito yung express tutorial natin, ah ayan 'no, meron tayong existing tutorial na kung paano siya i-connect sa MySQL. So yun ay kung small application lang o small chat group o lang yung gagamitin niyo 'no, parang pang, side project lang 'no. Pero kung balak niyo gumawa ng talagang high performant na chat app, ay nare-recommend ko yung Cassandra Basics o yung Apache Cassandra pala 'no. So Cassandra Basic yung pangalan ng document na 'to. So Apache Cassandra, okey. So ito yung ginagamit ni Telegram ano. Kaso lang yun nga lang hindi siya yung nakasanayan niyo na, relational database. Siya ay NoSQL 'no, similar to MongoDB saka Firebase Firestore. So yung scalability niya is, very, prominent ano, makikita mo niya naman sa Telegram. So sa dami-dami ng chat saka ng mga users niya, hindi siya masyadong nakaka-encounter ng mga hang up 'no. So, yun yung, nire-recommend ko kung gusto niyo talagang gumawa ng chat app niyo 'no, okey? Pero 'pag small project lang, okey na yung MySQL. Okey. So guys 'no, sana may natutunan kayo sa lesson na 'to at, hit like and subscribe kung meron kayong nagustuhan niyo at kung meron pa kayong gustong, i-tackle about sa web API, WebSocket API ay i-comment niyo lang din sa baba 'no at i-share niyo yung video sa mga kaklase niyo or sa mga kaibigan niyo. Okey, so hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na tutorial.